Okay, take 4. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Pangulong Duterte po, diniklara. Ayon sa kanilang pagsusuri, katulong po ni Congressman Ungab, no, na ito pong 2025 budget ay invalid. Dahil sa dami po ng blanco, ngayon lang daw sila nakakita ng budget at batas batas po kasi yung JA, General Appropriations Act. Pag pinirmahan na po yan ng Pangulo, batas na. Ngayon lang daw sila nakakita ng budget na batas na ay ano po, no? Panay blanco. Meron ka bang nakita na budget sa ganito, blanco? Budget sa ganyan, blanco. Okay, pag-usapan din po natin, sabi na sa inyo, araw-araw po to. Ngayon naman po, may 3 estudyante, minor de edad. May 3 estudyante, minor de edad, nahulihan na may dalang marijuana sa loob ng paaralan. Yan na po ang normalidad natin, no? Kawawa po mga eskwelahan. May kinalaman po diyan, kaya po isang proyekto ni VP Sara nung siya DepEd, magkaroon po ng confidential fund, diyan niya po gagamitin. Anti-drugs, anti-grooming, at saka yung anti-recruitment ng mga NPA. Wala lahat ng programang magaganda ng mga Duterte. Basta Duterte, tatak Duterte, papatanggal nila. Ngayon po kayo magano. Ang pinagtataka natin, yung mga galit na galit kay Tatay Digong dahil dito sa mga EJK. No? O yan, no, mga addictiones. Nung pong ang napapatay ay mga drug pusher at drug lord, putya, galit na galit kayo. May mga human rights violation pa nalalaman. Human rights kasama. Bakit po ngayon yung human rights tahimik? Okay. Pag-usapan rin po natin, ito pong si Cassandra Ong, binasura ng DOJ itong kaso ni Cassandra Ong. Kawawa naman. Napakulong pa yan sa Quadcom. Yan, binabasura sa tunay na korte. Pero sa Quadcom, akala mo, guilty na Napapaiyak na po. 24 anyos kung ilarawan nila sa Quadcom, kala mo, big boss ng mga kriminal si Cassandra Ong. May maniniwala ba? 24 years old, kontrolado niya mga pogo-pogo na yan. Yan. Ulit-ulitin mo lang, AJ. Baka may maniwala sa'yo. Ulit-ulitin nyo lang na drug lord. Dapat iba-iba naman. Mukha kayong tanga. Kapiraso lang ba utak mo, AJ? Kanina mo pa inuulit-ulit yan. Di ba? Yan. Ulit-ulitin mo lang. Baka may maniwala sa'yo. Nakakaawa. Kami po, kaya namin sabihin itong mga sinasabi namin. Doon, yan ba kaya mo isigaw yan kaya o kwarto? Okay. Pantanga yan di ba? Yan yung sinasabi natin Inuulit-ulit niya lang daw na drug, yun lang kasi kapiraso lang kasi utak niya kaya paulit-ulit lang. Ang sinasabi niya, Duterte drug lord, mga DDS pusher. Okay, tamo. Thank you very much kay Chris na nagbigay sa atin ng rose. Okay. Pag-usapan po natin yan mga kapatid. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pindot na. Okay, pag-usapan natin. Unahin po muna natin tong maliliit na balita. 3 high school students na minor de edad nahuling may dalang marijuana sa loob ng paaralan. Ayan. Base sa ulat ng GMA News, binahagi ng Balayan Municipal Police Station na pare-parehong 15 anyos ang 3 high school students sa Balayan National High School. Ibig sabihin, sa totoo po,
may nagtitinda po ng droga sa wala po nakaisip nito eh, no? Alam natin na meron pong ganyan, no? At sa ibang paaralan po nagbebentahan, malamang may bentahan pa nagaganap ngayon kung yan nakakapasok yung mga bata. Ang problema, siyempre, sindikato na yan na hindi po nasa loob ng eskwelahan. Di po ba? Kaya nga po may proposal si BP Sara na magkaroon siya nung DepEd pa siya. Diyan niya gagamitin yung mga confidential fund para mahuli ang mga sindikato niya na bumibiktima sa mga estudyante. Pero dahil minasama natin lahat ng mabubuting proyekto ng mga Duterte, yan po yung epekto niyan, no? Kasi masama eh. Masamang paghuhulihin itong mga to eh. Kaya mga kabataan po natin na for 6 years ni Pangulong Duterte, halos nawala na po yan yung drug problem natin. Hindi ko sinabing totally pero kayo po ramdam niyo yan sa inyong mga komunidad, no? Yung pagbuti po ng kalagayan nyo, yung peace and order sa mga lugar nyo dahil po sa war on drugs ni Tatay Digong. Minasama na lahat, minasama eh. Ngayon po, araw-araw may balita tayo. Ngayon naman, 3 estudyante nahulihan na marijuana. Kahapon, yung adik na namaril, 3 patay. Nung isang araw, sa Sinulog, nagdroga lang dahil nagpa-practice eh. Kinakailangan magpahaba ng oras sa pagpa-practice ng drums. Aating yata na Sinulog, drummer na Sinulog Festival. Nahuli, nagdodroga. Araw-araw po may balita po nung isang araw, nung nakaraang 2 or 3 days, isang adik, 84 anyos, bedridden na matanda, ginahasa, pinatay pa dahil sa droga. O ganyan na naman po, araw-araw na naman tayong may balita sa droga. O ngayon, ang sagot ng mga yan, hindi naman nila lulutasin. Pinagbibintangan lang kamerawan pusher. Anak ka ng tatay mo. Kung sa tingin mo pusher ako, magtsatsaga ako araw-araw dito na kinakantsawan lang ng mga bobong katulad mo. Si Jingle Bells ba yan? Jingles! Yan, no? Si Jingles, napakaganda niya. Pag nakita niyo yan. Grabe. Jing, mag-video ka, maraming mga viewers ko mahilig sa magaganda at malalaking pag-asa sa buhay. Muse yan ng buong San Jose del Monte. O yan lang ang kayang sabihin niya ni AJ. DDS po siya. Totoong problema tong mga sinasabi namin. Yung mga sinasabi nyo, wala lang. No? Totoong problema. Totoong problema yan, balik na naman yung mga adiksyonnes. Totoong problema po yan na binabalita maski ng mainstream media. Ayan po, GMA to, no? Yung mga mainstream media po ay nagbabalita niyan. Yan po yung epekto ng bloodless. O kaya yung mga bumabanat ng kung ano-ano lang sa Duterte, walang naniniwala sa inyo, mga ungas. Duterte daw yung drug lord. Utot nyo. Hayaan ko lang kasi libangan yan mamaya. Okay, punta na po tayo sa ibabang balita. Ito naman po si Cassandra Leong na dalawa po yan sa mga cuties, di ba? Sa mga beauty na sinalang dyan sa Quadcom na umiyak at siyempre kinalingan ng kanyang abogadong si Attorney Yesyo. Attorney, nakita namin yung pagkalinga mo. Attorney, kitang-kita namin kung paano mo kinalinga si Cassandra Leong. Di ba? Pinayuhan niya eh. Ayan. Nakulong pa. No? Nakulong pa po yan si Cassandra Ong. Di ba? Dahil sa mga kung ano-ano. Sabi ko, sa isip ko pa lang,
eto ba si Cassandra Ong mukhang mga ano 'to, mukha ba talaga 'tong mga utak na sindikato? Gano'n po yung lumalabas sa ano, eh. O ngayon po napatunayan na yung mga pinakukulong ninyo dahil sa contempt, eh, napapatunayan na binabasura ng DOJ yung kaso dahil sa kawalan ng ebidensya. Nakita po niyo? Napakulong niyo na, yung pala wala naman palang, ebidensya, pero kulong na. Alam mo kung hindi ka lang paulit-ulit hindi kita tatanggalin, eh, AJ. Kaya lang isa lang ang sinasabi mo, eh. Dapat iba-iba para mamaya may sasagutin ako. Si Badong na tinira mo. Hindi ka na umubra kay Duterte, si Badong na tinira mo. Blinak ko na 'to, Confirm. Okay. Saan mo nakuha yan? Sa SMNI? Balita po to ng GMA. GMA po to. Eh wala eh. Wala tayo. Akala Enquirer, Rappler, GMA, Philippine Star. Lahat po sila nagbalita. Okay ka na? Ha? Nakakaawa naman 'to mga 'to. Sa SMNI ko ba raw nakuha yung balita na yan? Magbabasa kasi kayo ng balita. Eh, panay kayo, latest kasi 'to, eh, kaya hindi niyo naintindihan, eh. Okay. WIC pong mga estudyante, yun po yung, sa mga iba't iba. Hindi, yun lang, paulit-ulit. Pag paulit-ulit kayo, iba-block ko na kayo kasi ayoko ng bobo, eh. Hindi, bobo naman pala kayo, kaya lang ayoko ng bobong paulit-ulit. Pag bobo kayo, iba-ibahin nyo. Ganyan lang po sila mang-asar. SMNI, kala nila sa SMNI lang tayo nagbabasa. Ang pinagkukunan po ng tamang impormasyon ngayon ay SMNI, Net25, yan na po ang mga importante ngayon. Okay. Yan. Okay, tayo nyo, nagpatunay. Kakanood niya lang ngayon. Ayaw na kitang banggitin, Pasabilyo, sumisikat ka. Magseselos na iba, eh. Iba naman pasikatin natin. Okay, punta na po tayo rito sa totoong balita. Ito po, kahit po hindi ito ibalita ng mainstream media dahil alam nyo naman, ayaw nilang binabalita to. Ito po ay galing mismo, no? Galing po mismo ito sa video. At si Pangulong Duterte po mismo ang nagsasalita. Iyan. Pero bago natin sabihin yung sinabi ni Tatay Digong, dito muna tayo sa dating, eto pala si Ungab, hindi simpleng congressman. Si Ungab pala ay dating House Appropriation Committee Chair. So siya pala talaga may alam to sa pagbabudget kasi kaya pala yung minsan nagdi-discuss to sa yung unang-una pong maisog rally. Nagdi-discuss po to si Congressman Ungab tungkol sa budget. Dati pala siyang House Appropriation Committee Chair. Yung ano po, yung pwesto po ni nag-resign o tinanggal. Kasi siyempre tinanggal talaga to, eh, pero sinabi niya nag-resign siya ng kusa. Ito po si sino na nga? Ay nako, yung katropa ni Romualdez, no? Na si Puta, dami ko na hindi naalalang pangalan. Saldico.
Yan, yung pwesto ni Saldico ngayon, o yung tatanggal lang kay Saldico, yan pala si Ungab pala dati yan. Kaya marunong talaga sa budget to. Okay, eto po ang sinabi at saka taga Davao to si Ungab kaya tropa pip sila ni Pangulong Duterte. Isa siya o isa lang siya sa mga hindi bumaliktad. Alam ko dalawa na lang sila ni ano eh. Dalawa na lang sila ni Congressman Paulo Duterte na hindi bumaliktad sa mga Duterte. Ito po ang sabi ni Congressman Ungab. May nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Pinirmahan ito kahit may nakikita tayong mga blanco. So pinakita po ni Ungab yung mga blanco, merong nakalagay kung ano yung anong budget yun. Tapos si blanco, hindi zero. Blanco, pati yung total syempre, blanco. Mostly from Department of Agriculture and unprogrammed and on unprogrammed appropriations. With all these findings, makikita na defective yung BICAM report at bakit pinirmahan ng members. So the House and the Senate ratified a defective BICAM report. Yan po ang sinabi ni Isidro Ungab. Kayo nga, huwag kayong tatanga-tanga. Pwede bang gawa-gawa ni Ungab yan? Ang pinagbabatayan nila, yung hawak nilang papel. Ano ba naman ito mga... Huwag nga kayong mag... Ano, pwede bang gawa-gawa yan? Gawa-gawa ba ni Ungab yan? Ano kayo? Kaya po sabi ni Tatay Digong, the budget is totally invalid. No? Binatikos po ni Tatay Digong itong budget 2025 dahil invalid and unenforceable dahil sa mga bahaging iniwang blanco. Bawal po yun. No? Bawal po yun. Pag nag-iwan ka po ng blanco, parang cheque po yan na blank check na pwede mong ilagay kung ano yung gusto mo. Eh, mahirap po yun. No? It is not only inaccurate, hindi lamang po ito mali-mali. But I think the budget is in totality invalid. Yan po mga pahayag ni Pangulong Duterte. Kung invalid po yan, hindi po yan legal. Kung yan ay hindi legal, illegal po yan. Hindi pwedeng magblanko-blanko dyan sa pera ng tao. May karapatan po ba magsalita si Tatay Digong nito? Baka nakakalimutan nyo po, no? Baka nakakalimutan kung ano-ano naman sinasabi mo pa sa bilyo. 51 billion. Ikaw ba napatunayan mo may 51 billion si Pulong? Sinerch ko yan. Sagutin ko lang, pasensya na kayo ha. Nagpapakalat kasi to ng mga maling impormasyon. Sinerch ko yung 51 billion mo pat sa bilyo. Alam mo ba kung saan nakalagay yan? DPWH. Hindi ko alam na akala ko congressman si Pulong, DPWH pala. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. DPWH ng Davao. Tanong, yung DPWH ba ng Davao walang napagawa? Eh pumunta kayo sa Davao para Kayo po ba? Kayo po ba mga taga Davao? Ayan para lang maaralan nyo itong mga sinungaling kasi kayo dito sa channel ko. Kayo po ba mga taga Davao? Wala pong napagawa ang DPWH dyan? Wala bang malalaking proyekto dyan? Paulit-ulit kayo, sagutin kita ngayon para mapahiya ka. Ngayon, tatahi-tahimik ka. Yung mga taga Davao, magsabi po kayo, wala po ba talaga na mga malalaking proyekto dyan? Nakarating ako sa Davao, inikot ako ng mga engineer dun. Pahiya ka ngayon. Matagal nyo na sinasabing kay Pulong yan. Walang budget si Pulong na ganyan. DPWH yan ng Davao. Sinerch mo ba yan? Nakita mo kay Pulong? O yan, sinasabi ko sa inyo. Pag pinatulang kayo, pag sinampal kayo ng mga datos, wala kayong imik. O ngayon, sasabihin mo, tama ako. Kanina kay Pulong.
Utot mo. Yan yung sinasabi ko sa inyong panluloko eh. Matagal nyo na niloloko mga tao eh. Sabihin nyo kung walang proyekto sa Davao na naipatayo, doon kayo umangal. Pumunta ka ron. O yeah, kita nyo, may fake bang paliwanag? Ang linaw na ng paliwanag ko, balik na tayo ngayon. Kaya hindi nyo ako mapapaandaran dyan sa mga panloloko ninyo. Naloloko nyo yung mga taong ganito. Ha? Ganun, may pondo pala si Pulong. Si Pulong pala may pondo. Yan yung kaya nyo lokohin. DPWH. Pumunta ka sa Davao. Sabihin mo walang proyekto doon na malalaki. Pati mga taga Davao, niloloko nyo. Hindi pa kayo nakakarating sa Davao. Naikot ko po yun. Nakita ko po kung gaano kalaki yung mga proyekto doon. Yun na lang mga, anong tawag doon sa may dagat? Ano yung tawag doon sa dagat? Yung, nakalimutan ko yung dagat doon eh. Yan ang problema kasi ng mga tokmol na to eh. Sa distrito nga ni Pulong yun, pero DPWH yun, di mo alam yun. Bugok ka kasi. Ikaw ang nagbintang eh, sabi mo, budget ni Pulong. Nung sinabi ko sa yung budget ng DPWH, sasabihin mo ngayon, distrito ni Pulong. Di ba? Bago-baguhin nyo kasi. Ngayon, nagkakandamatay ka sa paliwanag. Paano mo ipapaliwanag na kay Pulong yun, DPWH? Yan yung problema nyo. Iba yung DPWH kay Pulong. Coastal Road. Coastal Road pa lang po siya, mamamangha na kayo eh. Mahirap kasi nagbubulag-bulagan tapos nagsisinungaling. No? Di ba? Dito ka ba sa Davao? O sagutin nyo. Nasa Davao ba kayo yung mga naninita ng pera ng DPWH ng Davao? Tanong, meron bang COA report na ano? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Ang dami-daming COA report. Puta, ayaw nyong ano. Yung mga sinungaling ka raw na matanda ka. Matanda ka na, Patsabilyo, sinungaling ka pa. Ayan, no? Sinasabihan ka matanda na sinungaling. Balik na po tayo sa tunay na balita. Hindi, pinatulan lang natin. Wag mo na masyadong, Jordan, wag mo na masyadong tirahin na matanda at sinungaling. Kawawa naman si Patsabilyo. Ako po, naikot ko po yan. Hinahanap kasi namin, sabi ko doon sa mga engineer, puntahan natin yung ginawa ng Japan, yung JICA. Sinungaling ka pala, Patsabilyo. Sinungaling ka daw, inuulit-ulit ni Jordan. Kawawa ka naman. Ito na po tayo. Huwag kayong magsisinungaling. It's not only inaccurate, sabi ni Tatay Digong, but it is totally invalid. Hindi pwedeng magblanko-blanko. Okay, natuklasan yan ni 3rd District Representative Isidro Ungab. Ayon sa ulat, may blankong bahagi ang BICAM Conference Report. Karamihan ay agriculture at unprogrammed appropriation. Yan. Okay, sabi pa ni Pangulong Duterte na ito raw pong pagbablanko dyan sa appropriations sa BICAM ay para kang nagbigay ng cheque na blanco. It's invalid. You do not leave any item there. That's not allowed by law. And the budget is already. I would like to remind Congress, mali ho yan. Eto po si Tatay Digong, in fairness, hindi po siya nananawagan na mag-alsa tayo. Sinasabi niya lang po, mali yan, Congress. Pahabol pa po ni Tatay Digong, please correct it or recall the budget and demand an explanation bakit dumating sa inyo yan na ganun kablanko. Di po ba? Magtanong po kayo.
Ang dami niyong iniimbestigahan. 125. Ang itatanong lang po ninyo, ha? Ayan po, trilyon. Bakit po may mga blanco to? Bakit nyo kami pinapirma na mga blanco pala yung pinipirmahan namin? Kaya lang, imposible naman kung pumirma kayo. Ibabalik ko lang po, ha? Nangangantyaw kasi noon yung BICAM, ay yung mga BICAM ng congressman. Aminado sila, nag-insert sila yung AKAP eh. Sabi nila Aimee tsaka ni Senator Bato last year. Sabi nila, nagtaka na lang kami. Wala sa usapan ng BICAM yan. Tapos, pagpirma namin, meron na palang AKAP, yung AKAP last year. O ngayon, hindi na po pumirma si Bato. Ngayon nyo po sabihin na pumirma kayo ng blanco. Nung sinita kayo ngayon, sasabihin nyo na napapirma lang kami dyan. Ayan. Ay, flood control daw yun. Ay, patawa si Pat Sabilio. Isa na naman kasinungalingan ni Pat Sabilio, mga kapatid. Flood control daw yun. Yung 51 billion daw flood control. Patawa ka masyado. Hindi flood control yun. Budget yun ng DPWH. Huwag ka kasi mag-research ka kasi Pat Sabilio. Huwag ka manlin lang. Nanlilin lang ka eh. Iniba mo lang ang tawag eh. Yan pa rin yung 51 billion eh. Ha? Huwag ka manlin lang. Yan po ay budget ng DPWH ng 3 taon. 3 taon pong budget yan. At marami na pagawa yung DPWH ng 3 taon. Huwag ka manlin lang. Hindi yan flood control. Ayan ang problema pag mga pinaghalo-halo sa utak. Ang flood control project, panahon na ni Marcos yan. Yan sinasabi mong 51 billion, panahon pa ni Duterte. Ayan ang hindi mo naintindihan. Pinagbubula mo mga tao. Kung akala mo, nabubola mo, oo, DPWH yan, hindi yan flood control. Walang ganyang proyektong flood control kalaki. Panahon na lang ni Marcos, lumaki yung flood control project program. Panahon lang ni Marcos, nagkaroon ng malaking budget, 1.4 billion a day. Panahon ni Marcos, ang flood control project na malalaki ang presyo. Naintindihan mo, panahon ni Marcos, yung sinasabi mong 51 billion, panahon ni Duterte, marami na pagawa. Oh, hindi mo naintindihan. Iba si Marcos kay Duterte. Oh, naintindihan mo na? Yung flood control na pinagmamalaki mo, panahon yan ni Marcos. Oh, ngayon, iniba mo na naman. Oh, yan. Kaya nga 51 billion sa Distrito Lipulong, Gunggong. Asa na yung flood control? Nawala na bigla. Pag napapahiya ka, nagbabago ka, lubid-lubid, lubid-lubid. Ako consistent. Yung 51 billion, budget yan ng DPWH. Ngayon, ginawa mong flood control. Dahil nag-research ka, tirahin ko yung flood control. Panahon ni Marcos yung flood control. Oh, pahiya ka na naman. Walang ganun kalaking pondong flood control nung panahon ni Duterte. Kaya nga issue yung 5,500 na flood control dahil panahon ni Marcos yun. Kinakailangan ipahiya itong mga nagsisinungaling na to eh. Sabi sa'yo, nag-research ako. Ikaw ba nag-research? Wag ako. Flood control ni Pulong daw yung 51 billion. Utot mo. Oh. Okay na. Natauhan ka na. Hindi ako kalma. Okay lang ako. Para lang matauhan. Tagal na netong binobola yung mga tao eh. Wag niyo sabihin na loyalist yan, bubuduling kayo niyan. Sasabihin niyan, hindi siya loyalist. Sasabihin niyan, Robredo, Robredo Sara Duterte. Okay. Ito po, sabi pa ni Tatay Digong, it is not only inaccurate, the budget is totally invalid.
Huwag mo nang lituhin mga tao pat sa bilyo. Hindi ako, okay na ako. Ayoko lang na niloloko mo sa channel ko yung mga tao. Oh. Huwag mong lokohin dahil trillion tong pinag-uusapan natin. Sagutin mo, valid ba o invalid? Sabi ni Tatay Digong, invalid yan. Yung budget natin dahil may mga blanco. Oh. Ngayon, sanay na sanay sila eh. Ganito po ang style nila lahat. Basta inatake mo sila sa mali nilang ginawa, ibabalik. Eh si Duterte nga, may 51 billion si Pulong. Puta, anong connection nun? Anong connection nun? Ha? Sa dito, sa may kay Pangulong Duterteng binibintang na yung budget ngayon ay invalid. Alam niyo po, matagal na tayong pinaiikot na matagal, binudol na tayo dahil naboto natin siya. Binubudol pa tayo mga katulad nito, no? Binubudol pa nila tayo tuwing may nakikita tayong problema. Eh si Sara Duterte nga may 125 eh. Eh si Sara Duterte, sagutin niyo yung mga tanong. Ang tinatanong namin, nasaan ang pera? Nasaan ang pinagbentahan ng ginto? Saan nyo dinala yung 117 billion na kinuha nyo sa PDIC? Saan nyo dinala yung kinuha ninyo sa PhilHealth? Nasaan ang pinagbentahan ninyo ng mga yung lupain sa Star City, yung sa Makati? Nasaan yung mga pera na yan? Eh si Duterte, may ginagawang kasalanan niya, pumatay yan ng maraming tao, di ba? Puta, tapos na yan. Sumagot na kayo ngayon. Okay, tayo nyo, paulit-ulit kayo, kurakot si Duterte. Sagutin nyo yung mga binabato sa inyo. Hindi yung laging Duterte. Tapos na si Duterte. Tapos na yung panunungkulan ni Duterte. Pwede nyo namang kasuhan. Sinasabi natin yung kasalukuyan nangyayari ngayon. Eh bakit si Pulong merong 51 billion? Putang, paulit-ulit. Yan lang naman ang ginagawa. 125 kay 51 billion kay Pulong. Si Duterte, kita nyo si Duterte, umuunlad. Di ba? Yung sabi lang una, AJK, mamamatay tao. Palamura, bastos. Tapos naging drug lord na siya ngayon. Kasi, bakit lumabas yung drug lord? Nung sinusumpa nila si Duterte na pumatay ng mga drug lord, pumalag yung mga tao. Bakit kayo nagagalit na pumatay si Tatay Digong ng drug lord? Hindi ba dapat lang pumatay yan ng drug lord? Pangako niya yan. Kaya ang ganti nila, hindi, kaya niya kasi pinatay, kakompetensya eh. Bigla naging kakompetensya niya. Eh bakit niya pinatay yung kanyang negosyo? Kung kakompetensya lang. Hinahanap mo 5,500, 1.4 billion a day. Tanungin ko po kayo, ano po mas malaki? Yung 1.4 billion a day o 125 million? 1.4 billion. Eh, a day yun eh. Yung 125 million, yun na po yun. Paulit-ulit na lang sila dun. Sino si Mary Grace Pato? Sino si Bukong-Bukong? Sino si po Castaño? Iyot Casta? Sino po yung puta? Mga ganun lang matanong na mga yan eh. Sino si Iyot Castañas? Sino si Ido? Mga katarantaduan lang mga pinagsabi ng mga ito eh. Tunay yung mga tinatanong natin. Sa kanila, binabatuhan lang tayo ng mga pambobo. Bigla, narindi tuloy yung Iglesia ni Cristo. Tigilan nyo na yung pamumulitika. Magtrabaho tayo. Ano sabi? Ano sabi? Tumugon, 2 milyon. Nagrally. Minority lang yan. Bakit nyo susundin yung minority? Magrarally kami, mas marami. Oo nga. Pucha, 2 million lang kayo. Eh sila 30 eh. O 30, ano yung mas marami? 30 o 2? Mas malaki yung 30. Kasi 3-0 eh. Yung 2 to lang eh. 1-2. 2 million yun eh. Mas malaki yung 30.
Puki ng Opo, bobo po ako. Kayo po matalino. Tama yan. Sinabi ni Tatay Digong, ganito kayo katalino ha. Sinabi ni Tatay Digong, invalid yung budget. Bakit po invalid, Tatay Digong? Kasi maraming blanco eh. Bawal yung pirmahan yan. Bakit kayo pumirma? Ito pa sabi ni Tatay Digong, pwede kayong makulong. Oh, yan ha. Sinabi yan ni Tatay Digong. Ang matalino, putya, oo nga. Umaayon kami kay Digong kasi ay bobo. Bobo daw tayo eh. Pag bobo, umaayon kay Tatay Digong. Oo nga no. Bakit nga sila pumirma e blanco? Pero pag matalino, ganito utak. Bobo tayo, di ba? Sila matalino. Ganito utak. Ah, ganun ba? May blanco ba? Nasaan yung 51 billion ni Pulong? Nasaan si Mary Grace Piatos? Puta, ito pinag-uusapan. Ganun sila katalino. Ang sinasagot nila, hindi yung tanong mo. Kumain ka na, 3 araw na akong hindi pa naliligo. Ganun sila katalino, advance sila mag-isip. Tinatanong mo, bakit nyo pinirmahan ng blanco yung aming budget? Sabi ni Tatay Digong, illegal yan. Hindi nila kayang sagutin yan. Hindi nila kayang ipagtanggol na illegal yung budget. Eh, asa ng 51 billion ni Pulong? Tapos tayo pa bobo. Di ba? Tayo pa bobo. Nakahiyang-hiya naman kami sa matatalinong katulad nyo. Ang tatalino nyo. Yan lang kasi ang kaya nilang gawin eh. Utos sa kanila yan. Pag tinitira yung si Marcos, tirahin nyo si Duterte. Opo. Hindi nila kaya sagutin bakit pumirma yung mga congressman at senador sa blanco at bakit pinirmahan ni BBM. Pero automatic yun eh. Tumitira kayo. Nasaan ang 51 million? Pag pera, 51 billion. 125. Pag mga tao, sino si Mary Grace? Sino si Mary Grace Piatos? Diba? Bobo kasi kami kaya kami nagagalit. Kayo kasi ang talino nyo eh. Ganun ang bobo eh. Nakikinig sa bagong balita. Ay, ganyan pala. Putya, niloloko pala tayo dahil sa budget. Yung mga matatalino, ay nasan kaya dyan yung 51 billion? Hindi raw pumirma, pumirma daw kahit blanco. Nasan kaya si Mary Grace Piatos dyan? Yun ang matatalino. Paulit-ulit. Rewind lang na rewind. 125. Asan yung 125? Mas mataas yung 125. Mas mataas yung 125 kaysa 1.5. 1.4. Si 125 yun. Ito 1.4 lang. 1 lang, 0.4. Wala pang 2. Ganyan kay katalino. Kami pa sinabihan yung bobo.